Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa masamang epekto ng e-cigarettes at vape products. Senator Win Gatchalian ibinunyag na maaaring Chinese ang biological mother ni Mayor Alice Guo. PBBM itinangging may kinalaman sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri bilang Senate President. Korte Suprema pinalilipat sa Quezon City ang kaso ni Kibuloy mula sa Davao City RTC. DA nagsagawa ng inspeksyon sa merkado upang masiguro ang abot-kayang presyo ng mga karneng baboy at manok. UST Growling Tigers muling itinanghal na kampyon sa UAAP Season 86. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Pinaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko na maging maingat sa mga panganib na dala ng mga produkto ng vape, kabilang na ang mga electronic cigarette matapos ang kamakailang ulat ng medikal na kaso na nagbibigay diin sa malalang panganib sa kalusugan na nauugnay sa vaping. Tinalakay sa kaso na dokumentado ni Dr. Margarita Isabel Fernandez at inilathala sa Respirology Case Reports Journal ang kalagayan ng isang 22 taong gulang na lalaking Pilipino na walang anumang issue sa kalusugan, ngunit inatake ito sa puso, kasunod ng matinding pinsala sa baga na posibleng dahilan ng kanyang araw-araw na paggamit ng vape. Base sa kaso, ang pasyente ay nagkaroon ng malubhang kondisyon sa baga na kilala bilang e-cigarette o vaping use associated lung injury o EVALI. Kaugnay nito ay hinimok ni DOH Secretary Teodoro Herbosa ang mga kabataan na huwag maniwala sa mga maling patalastas na nagsasabing ang vaping ay isang mas ligtas na alternatibo sa paninigarilyo. Simula Hunyo ay magtataas na ang singil ng toll fee sa North Luzon Expressway o NLEX. Ito ang naging anunsyo ng Toll Regulatory Board o TRB matapos maging aprobado ang ikalawa at huling tranche ng toll adjustment. Tiniyak naman ni TRB spokesperson Julius Corpus na ang dagdag singil sa toll fee ay dumaan sa tamang proseso. Maaaring Chinese umano ang biological mother ni Bamban Mayor Alice Guo. Ito'y matapos lumitaw ang isa pang pangalan na kasama sa kumpanya ni Guo na kasama rin umano ng kanyang tatay sa paglabas-pasok sa Pilipinas. Atin niyang alamin sa balitang hatid ni Francis Ridique. Ayon umano sa mga impormasyong natanggap ni Senator Sherwin Gatchalian, maaaring Chinese ang totoong ina o biological mother ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos may mapansin umano si Gatchalian sa dokumento ng pig farm ng pamilyang Guo. Nakalagay dito ang pangalan ni Mayor Guo kasama ang kanyang dalawang kapatid, kanilang ama at ang pangalang Wen Yilin. Tsaka yung mga family business niya, itong si Wen Yi, nandoon lahat eh. Consistent nandoon si Wen Yi. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Go Jiang Zhong, at si Wen Yi traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Based on my investigation and asking around, tsaka yung mga dokumento, personal analysis ko, baka ito yung biological mother. Kabilang sa mga negosyo ng pamilya ni Mayor Alice Guo ay isang embroidery shop na naka-address sa Valenzuela City na malapit lamang umano sa bahay ni Gatchalian. Kilala umano ang pangalang Wen Yilin sa nasabing lugar. Itong taong si Wen Yi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Guo. Dagdag pa ni Gatchalian, Chinese national si Wen Yilin. Ito'y ayon sa Bureau of Immigration.
Matatanda ang ipinahayag ni Guo sa pandinig sa Senado na si Amelia Leal na dati umano nilang katulong ang kanyang ina. Ito rin ang nakalagay sa kanyang birth certificate. Samantala, paglilinaw ni Gatchalian, nais lamang matuklasan ng mga mambabatas kung saan nagmula ang umano'y bilyong-bilyong investment sa mga Pogo Hub sa Tarlac, gayong maliliit lamang ang kita ng pamilya ni Guo. Aniya, ang mga pandinig sa Senado ay hindi lamang tungkol kay Guo. Nilinaw din ni Senator Risa Hontiveros na hindi ito pang-aatake sa Filipino-Chinese community. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Itong kamakailan lang ay tumulong ang Coast Guard Station o CGS Northern Quezon kasama ang mga volunteers sa pagkarga ng mahigit 2,000 food packs na ipamamahagi sa mga apektadong pamilya ng Patnanungan Island. Ang mga ito ay bahagi ng inisyatiba ng lokal na pamahalaan na lalawigan ng Quezon na makatulong sa mga residenteng lubhang naapektuhan sa naganap na bagyong Aghon. Magtutuloy-tuloy naman ang aksyon ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno tungo sa pagbangon ng lalawigan bunsod ng pananalasan ng bagyo. Sa lagay ng panahon, nakalabas na sa Area of Responsibility ng Pilipinas ang bagyong Aghon ayon sa tala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Samantala, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang lalawigan ng Zambales at Bataan. Habang makararanas ng pulo-pulong maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman ang Metro Manila, Calabarzon at natitirang bahagi ng Central Luzon, maliban na lamang sa Aurora. Makararanas din ang mga lugar na ito ng mahina hanggang malakas na hangin mula sa katimugang bahagi ng mga dalampasigan. Susunod sa News Force. PBBM inihayag na hindi na bago ang fishing ban na regulasyon ng China sa South China Sea. SAIC tutok sa panguhuli sa tapal modus. PBBM itinangging may kinalaman sa pagpapatalsik kay Senador Mig Zubiri bilang Senate President. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bagamat inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alam niyang papalitan si Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate President, itinanggi ng Pangulo na may kinalaman siya rito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi niya alam ang binanggit ni Zubiri na utos sa kanya na hindi niya nagawa. Hindi rin umano siya nakipag-usap sa kahit anong partido dahil wala siya sa Pilipinas nang mangyari ang pagpapatalsik kay Zubiri. Paglilinaw pa niya, hindi apektado ang pagpapalit ng liderato sa Senado ang tiwala niya kay Zubiri. Sa ibang balita ay patuloy na pinapalala ng China ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa fishing ban na itinakda nito ayon kay Pangulong Marcos. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Sa isang press briefing sa sideline ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei, sinabi nitong mas pinapalala ng China ang tensyon sa West Philippine Sea. Ito umano ay dahil sa itinakdang fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng ban na ito ang Baho de Masinloc na traditional fishing ground na ng mga Pilipinong mangingisda. Ayon kay Pangulong Marcos, isa na naman umano itong pag-extend o pag-angkin ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya sentimiento ng Pangulo, hindi na ito bago sa kanya. Ngunit pagigiit niya, ang nakaraang pananakot na pang-dedetain sa mga Pilipinong mangingisda ay ibang usapan na. Patuloy umano nitong pinapalala ang tensyon ng dalawang bansa ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Ngunit pagtitiyak ng Pangulo, nagkakaroon na ng back-channeling upang mapakalma ang sitwasyon.
Samantala, matatandaang naghain na ng protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa paglabag nito sa international law kaugnay ng itinakdang fishing ban nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinaimbestigahan ngayon ng Kamara ang cash advance payment na nagkakahalagang 15.5 billion pesos na nasilip mula sa IRM program ng PhilHealth. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nais ngayong paimbestigahan ng Kamara ang 15.5 billion pesos na advance payment ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na ibinayad nito sa mga ospital sa ilalim ng Interim Reimbursement Mechanism o IRM program. Ang IRM ay isang emergency cash advance measure mula sa PhilHealth para mabigyan ang mga ospital ng emergency fund na kanilang gagamitin upang tumugon sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng kalamidad. Ang imbestigasyon ay umusbong bunsod ng kamakailang pagdinig ng House Committee on Appropriations nitong Miyerkules kung saan nasilip ng mga kongresista ang legalidad ng ipinatupad na IRM program noong nakaraang administrasyon. Tinalakay sa hearing ang alegasyon sa bilyon-bilyong pondong ibinulsa umano ng mga opisyal ng PhilHealth sa pamamagitan ng fraudulent schemes. Bukod dito ay tinanong din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas kung totoo bang pinautang sa mga negosyante at mga may-ari ng ospital ang budget na ito imbis na sana inilaan sa emergency fund para sa kalamidad. Ang pagkwestiyon na ito ay sinegundahan din ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin kung saan pinagdudahan niya ang legalidad ng paggamit ng pondo ng PhilHealth para maging kapital ng mga pribadong ospital at ospital ng gobyerno. Dagdag pa rito ay nakita sa initial findings ng komite na walang naging koneksyon sa COVID patterns ang mga piniling pasilidad na nakatanggap ng IRM. Samantala sa pagpapatuloy ng pag-uusig na ito, inimbitahan ng panel ang mga dating opisyal ng PhilHealth na nagpatupad ng IRM para sa susunod na pagdinig. Ang mga alegasyong ito ay nagugat sa controversial na issue ng PhilHealth sa nagdaang administrasyong Duterte. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Hindi papayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI at deepfake sa paparating na 2025 national and local elections. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia na isinusulong sa Commission and Bank. Ipinaliwanag ni Garcia na magdudulot lamang ito ng pagkalito, misrepresentasyon at hindi makatotohanan ng mga pangyayari. Hinalimbawa niya na lamang ang kamakailang insidente ng AI deepfake videos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inaprubahan na kamakailan ng Korte Suprema ang kahilingan ng Department of Justice o DOJ na mailipat ang venue ng kaso ni Apollo Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court. Ito'y upang maiwasan umano ang napipintong miscarriage of justice. Ang ulat tunghayan kay Princess Castro. Ipinag-utos kamakailan ng Korte Suprema na ilipat sa Regional Trial Court ng lungsod ng Quezon ang dalawang nakabinbin na kaso ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Ang inaprobahang desisyong ito ng ikalawang dibisyon ng Korte ay mula sa hiling ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Ito anya ay upang maiwasan ang miscarriage of justice dahil sa umano'y malaking impluwensya ni Pastor Kibuloy sa Davao dahil sa siya ay isang kilalang religious leader. Dahil dito, malakas umano ang posibilidad na hindi makatestigo ng malaya ang mga saksi dahil sa takot at impluwensya ng akusado. Bunsod nito ay pumayag ang korte sa hiling na ito ni Remulla at inutusan ang Branch 12 Clerk of Court RTC Davao City na ipasa ang buong record ng dalawang criminal case ng pastor sa Office of the Executive Judge ng QC-RTC. Nakasulat sa liham na ipinadala ni Remulla noong ika-4 ng Abril ang mga sumusunod na petisyon nito sa korte.
Una na rito ang pagsasaalang-alang sa kahalagahan ng mga paksang kaso na anyay lumampas sa lokal na konteksto tungkol sa mas malawak na pambansang mga patakaran, pampublikong interes at seguridad. Pangalawa ay ang pagpapanatili ng integridad ng mga paglilitis dahil sa may posibilidad ng mga lokal na pagkiling sa posibleng makaapekto sa kawalang kinikilingan ng paglilitis sa Davao City at alinsunod sa Artikulo 8, ika-5 seksyon ng 1987 Constitution na nagtatadhana na ang korte ay may kapangyarihang mag-utos ng pagbabago ng lugar o lugar ng paglilitis nang maiwasan ang pagkakuha ng hustisya kung saan may mga seryoso at mabibigat na dahilan na humahadlang sa korte ng orihinal na jurisdiksyon upang magsagawa ng patas at walang kinikilingang paglilitis. Samantala, binigyan ng 3 araw ng Korte Suprema ang Davao City RTC na may lipat ang mga kaso ng pastor sa Quezon City RTC. Matatandaang ang mga kaso ni Kibuloy ay may kinalaman sa child abuse na mariing itinatanggi ng kampo nito. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Tila hindi nakalusot sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang bagong modus ng ilang mga UV Express. Panoorin ang buong kaganapan. Sa patuloy na panguhuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa mga kolorum na pumapasada ay natuklasan at natimbog nito ang bagong tapal modus ng ilang UV Express. Nangyari ito kahapon ika-28 ng Mayo sa Makati kung saan tinapalan ang orihinal na markings ng peking body markings upang makabiyahe sa ibang ruta. Makikita sa aktwal na video ng SAIC na ang nahuling UV Express ay mayroong orihinal na Antipolo Pacubao na body markings na tinapalan ng rutang Antipolo Paayala. Humaharap naman sa violation ang driver ng UV kung saan dinala rin sa impounding area ang sasakyan nito. Pahayag naman ng SAIC, patuloy itong nakatutok sa panguhuli ng mga iligal na gawain at pagpapaigting sa operasyong anti-colorum para sa seguridad at kaligtasan ng bawat pasahero. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Isang Malaysian national ang arestado sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos itong mamalagi sa bansa habang siya'y nasa blacklist ng ahensya. Tunghayan ang buong detalye kay Jade Buhoy. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang Malaysian national sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil ito'y namalagi sa bansa ng walang suportadong dokumentong kinakailangan. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, ang arestado ay kinilala bilang si Chong Wei Kong na nagtangkang umalis sa bansa patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa tala ng BI, kabilang si Chong sa mga listahan ng dayuhang hindi na maaaring makabalik ng bansa bunsod ng kanyang paglabag sa Immigration Code na nagresulta sa paghatol ng public charge sa kanya. Sa kasalukuyan, nakadetine si Chong sa BI Warden Facility ng Camp Bagong Diwa para sa kanyang nalalabing deportasyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nag-abiso sa publiko si Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansingco sa mga nagnanais magtrabaho abroad na huwag bumili ng mga peking dokumento para makaalis ng bansa. Ito'y bunsod ng naglipa ng dokumento kung saan nangyayari ang transaksyon online na may nabiktimang nakapagbayad sa halagang 7,200 piso kung kaya't agad niya itong isinuplong sa BI Immigration Protection and Border Enforcement Section. Payag naman ang ahensya na nakipag-ugnay na sila sa Department of Migrant Workers o DMW ukol sa impormasyon ng mga miyembro ng palagian itong i-check upang walang makalusot na dokumentong mula sa scam. Susunod sa News Force. PNP handang tumugon sa mga sakuna kasabay ng mga makabagong kagamitan. DA nagsagawa ng inspeksyon sa merkado upang masigurong abot kayang presyo ng mga karneng baboy at manok.
PCG tinalakay ang pagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan sa Eastern Visayas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang masiguro naman ang sapat at abot kayang presyo ng mga karneng bilihin tulad ng manok at baboy, binisita ng Department of Agriculture o DA ang mga malalawak na merkado. Ang presyo ng karne alamin mula kay Jade Buhoy. Bumisita ang Department of Agriculture o DA sa mga malawakang merkado ng bansa upang siyasatin ang presyo ng mga supply ng karneng baboy at manok kamakailan sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa ahensya, importanteng alamin ang bawat presyo sa mga lokal na pamilihan kung ito'y abot kaya at sapat ba para sa publiko. Ang mga malawakang merkado ay nagbebenta ng 160 piso kada kilo ng manok, habang ang liempong baboy ay nasa 345 piso kada kilo at 200 piso naman sa kilo ng pork kasim. Samantala, ayon naman sa bantay presyo report ng DA, ang sapat na presyo para sa isang buong manok ay nasa 189 na piso, habang ang liempo ay nasa 370 kada kilo at ang kasim naman ay nasa 338 piso at 26 sentimo kada kilo. Bunsod nito, nagpaalala ang ahensya na panatilihin pa rin ang food safety requirements ng mga karne sa kabila ng abot kayang presyo nito sa merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi naman ng Philippine National Police o PNP ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga kalamidad gamit ang mga makabagong kagamitan na siyang payag ng PNP ay malaking tulong para sa agarang pagresponde sa anumang sakuna. Yan ang balitang hatid natin ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na sa mga makabagong kagamitan nito ay mas handa ang ahensya na rumesponde sa anumang kalamidad na maaaring maganap sa bansa. Ito'y matapos matagumpay na isinagawa ng PNP Disaster Response Equipment Capabilities noong ika-28 ng Mayo sa PNP Grandstand ang simultaneous showdown inspection para sa pagpapabuti ng responde sa anumang sakuna. Kung kaya't ganoon na lamang kasiguro si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kakayahan ng kapulisan na bantayan ang seguridad ng komunidad, kaakibat ang mga makabagong kagamitan para sa operasyon. Ang mahigit 7 milyong piso na halaga ng mga gamit na ipinadala sa iba't ibang Police Regional Office at National Support Units ay kinabibilangan ng 40,000 search, rescue and retrieval equipment, mahigit 5,000 sasakyan at mahigit 40,000 mga supply. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakisa ang Coast Guard District Eastern Visayas sa Regional Peace and Order Council Eastern Visayas second quarter meeting na ginanap sa Tacloban City, Leyte. Sa pangunguna ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, ang pagpupulong ay nagsilbing plataporma para sa mga stakeholder upang pag-usapan ang mga hakbang para sa kapayapaan, seguridad at katatagan sa Silangang Visayas. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan naman ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco ang pagbubukas ng Philippine Experience Program sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ayon sa DOT, layo nitong isulong ang tradisyon, kultura at sining sa Northern Mindanao Region. Binigyang diin naman ni Frasco ang kahalagahan ng kaganapan at isinaad kung paano nakatulong ang domestic tourism sa mga tagumpay ng industriya pagkatapos ng pandemya. Sa matagumpay na pagtatapos ng UAAP Season 86 nitong Miyerkules sa Mall of Asia Arena, muli na namang itinanghala kampyon ng Universidad ng Santo Tomas para sa overall category ng kompetisyon.
Ito na ang 8-peat win ng Collegiate Growling Tigers matapos makapagtala ng 332 points, habang ikapitong sunod na panalo naman para sa high school division na humakot ng 257 points sa kartada. Sa kabilang banda, kinapos naman ng ilang puntos sa top podium ang De La Salle University matapos pumangalawa sa parehong collegiate at high school divisions. Habang nagawang makasampa sa podium spot ng collegiate level ng Universidad ng Pilipinas at Adamson High School team. Samantala nakatakdang ganapin sa ika-27 ng Setyembre ang Season 87 ng UAAP ngayong taon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, DOH nagbabala ukol sa masamang epekto ng e-cigarettes at vape products. Senator Win Gatchalian ibinunyag na maaaring Chinese ang biological mother ni Mayor Alice Guo. PBBM itinangging may kinalaman sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri bilang Senate President. Korte Suprema pinalilipat sa Quezon City ang kaso ni Kibuloy mula sa Davao City RTC. DA nagsagawa ng inspeksyon sa merkado upang masiguro ang abot-kayang presyo ng mga karneng baboy at manok. UST Growling Tigers muling itinanghal na kampyon sa UAAP Season 86. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Danizel Lopez at ito ang News Force.